pero lahat ng sinasabi ng magulang para sa kabutihan at yan ay para sa lahat ng kabataan. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Father, alam naman po natin na ang pera ay kailangan natin para tayo ay mabuhay. Pero ang pera talaga ay matindi ang tukso at kasalanan na nadadala po sa bawat isa sa atin. Tama ka, Chang, dahil kung pag-uusapan ang pamumuhay araw-araw, paano tayo mabubuhay, ay mahalaga ang pera. Pero kung pag-uusapan naman ang moralidad, pag-uusapan naman ang ating pananagutan sa Diyos, ang pera po ay nasa ilalim. Tama ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Biblia, sa kasulatan, na dapat isipin kung saan tayo patutungo. Hindi tayo lahat nandito sa mundo magpakailanman. At ito rin, James ay magbigay sa iyo ng aral at leksyon. Dahil sa ginawa mo na pagpapahalaga ng pera ay isang babaeng nagmamahal sa iyo ang ihiwalay sa iyo. Isang anak ay lalayo sa iyo. Sana naman ay hindi mo sinayang ang pagmamahal na binigay ni Mylene. Mylene, kung ano man niluloob mo, patatawarin mo ba itong si James nasa iyo. Sana itong sigalot na ito matapos dito sa tulong at awa ng ating Panginoon. Mamakita ng kanyang pagmamahal at kapayapaan dito sa Face to Face. Salamat po. Salamat po, Father Sunny. Sila po ang ating trio, tagapayo. James, ang gusto namin dito ay maliwanagan ka at maayos itong mga ginagawa mo sa buhay mo. Kaya ang gusto naming malaman ay pagkatapos ka bang kausapin ni na attorney, ni doktora at ni Father, mas naunawaan mo ba? Opo. Naunawaan ko po. Yung bibigyan po nila ako ng pagkakataon, lalapit po ako sa kanila at hihingi po ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa kanila. Siguro unahin mo na si Gerald kung Gerald, sana mapatawad mo na ako. napangiti naman kagad si Gerald. At sa'yo din. At di ko na rin sasaktan yung kaibigan mo. Huwag na, kayo naman. Para naman sa asawa ko, lumuluhod ako para mapatawad mo lang ako. Hindi ko na ulitin yung gagawin ko. Na siyempre, nasaktan kita. Sana mapatawad mo ako. Sandali, may sinasabi mga nanay dito. Ano po? Mahirapan mo muna, pagdusahin mo muna ng konti, huwag nang bibigay agad. Ay, bakit naman? Kayo naman po. Paano kung nagmamahalan? Madam, hindi niya nga mahal yung asawa niya, nagawa niyang lokohin eh. At saka yung respeto, anak. Huwag mo hayaan na ang anak mo ang mawalan ng respeto sa iyo bilang ama niya. Oo, nang pinakamahalaga sa lahat, James. Kasi darating ang araw, James, hindi ka sa aming lahat magpapaliwanag, kundi sa anak mo. Mylene, nakita mo naman, lumuhod pa. Humingi ng tawad. Hindi namin alam kung anong iyong desisyon. Tsaka patunayan po niya muna na talagang kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Hindi yung paulit-ulit yung ganito kasi ang hirap pong ibalik yung dating tiwala na nawala. Oo. Pinakamahirap talaga, James. Magbalik ng tiwala. Yun talaga ang pinakamahirap. Kaya kailangan mo talagang tulungan si Mylene. At siguro, Gerald, kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na si Mylene ang ina ng anak ni James at mali talaga yung nangyaring nasaktan mo siya. Kahit na ano pang sabihin natin na kasi nagulat ka o nabigla ka o dahil nagsinungaling, parang unfair para kay Mylene yung nangyaring nasaktan mo siya. So sana, maunawaan niyo yun. Kaya mo bang humingi ng sorry, Gerald, sa mga nagawa mo? Opo. Doon lang po kay Mylene.
Hindi ko naman sinasadyang masaktan siya kasi hindi ko naman alam na may asawa yung asawa niya. Nasaktan ko man po siya, siguro dala lang po ng galit niya. Sa inyo, ng magkaibigang si Eugene, paano ang desisyon ninyo? Kayo ang mga magkakasama sa gimikan. Oh. So paano, Eugene? Gerald, sorry sa nagawa ko. Pangako hindi ko nagagawin ulit. Sorry. Okay lang yun sa akin. At James, sana nga pinakinggan mong mabuti ang mga sinabi ng ating mahal na trio tagapayo. Hindi yun para sa amin, kundi para sa iyo at sa magiging kinabukasan mo kasama ang anak mo. At Maylene, bigyan mo ang sarili mo ng panahon pa para siguro maghilom yung sugat na nabigay sa iyo ni James. Para sa akin, mahalagang unahin mo muna ang anak mo. Kunin mo ang lakas mo mula sa iyong anak at ganon din siya sa iyo. At bigyan mo rin naman ng karapatan si James na makita yung kanyang anak. Pero James, sana talaga, naniniwala akong kaya mong baguhin ang buhay mo para sa anak mo. Aasahan namin yan. Maraming salamat sa ating pong mga bisita. Amin na po tayo mga kapatid, maraming aral ang ating pong natutunan. Totoong kailangan po natin ng pera para tayo po ay makaraos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero hindi po ito nangangahulugang manggagamit tayo ng ibang tao at sasamantalahin ang kanilang kahinaan. Dahil mas masarap pa rin po sa pakiramdam ang paggastos sa pera pong inyong pinaghirapan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, may kasabihang, money makes the world go round, pero hindi lahat kayang bilhin ng pera. Salamat po sa pagsama niyo sa amin mga kapatid. At syempre pa sa iyo din, Hans Mortel. Sa Dance Squad, salamat. Sa iyo din, B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera dito sa Barangay West, Bahak, Olongapo City. At sa lahat po ng mga bisita nating nagtiwala para ibahagi po sa atin ang kanilang mga totoong kwento ng buhay. Maraming salamat din po sa mga sumuporta sa amin dito po sa Barangay West, Bahak, Olongapo City sa pangunguna po ng kanilang Mayor, Honorable Mayor James Bong Gordon Jr. at sa kanya pong First Lady na si Miss Ann Gordon, sa kanila pong Parks and Plaza Administrator OIC Mr. Hobal Sebarotin. Ganon din kay Engineer Lavi Lopez, Public Utility Department, Peso Chief Consultant Attorney Jean Vincent Perez, kay Jing Legaspi, ang kanila pong mula po sa Public Affairs Office, kay Ryan Mabesa, Mayor's Corner of Subic Broadcasting Corporation, DWOK, sa DWGO, at mga kapatid, tuloy-tuloy lang po mga kapatid ang pagwagayway ng aming face-to-face flag dito pa rin po sa Olongapo at tutukan at abangan niyo po kami sa darating pang mga araw kung saang barangay naman po kami dadayo para makipag face-to-face. Sumulat o mag-email lamang po kayo sa amin kung gusto niyo pong dayuhin namin kayo para pag-usapan at ayusin ang inyong problema one barangay at a time. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, wala nang ipinagkait pero siya pa rin ay ipinagpalit. Ano ang nangyari at nagawang tumingin sa iba ni Wala Manilin? po alam eh. Ginagawa ko naman po lahat eh. Silusa ka kasi! Kaya namira ka eh. Baka naman may problema at masyado kang seloso. Sama po sa relasyon yan eh. Hiwalay po ako sa kanya tsaka kami. Ayaw niya akong payagan eh. Kahit ang ibon, gusto rin lumaya. Hahanap din niya ng paraan kung paano makahinga. Tama nga kaya ang naging desisyon niya? Noon pa man, may gusto ka na kay Manilin. Gusto rin naman po na Manilin eh. Wala kasing Angry Bird dyan!
si ate, isang araw, gutom na gutom ka.